Politika at walang basihan. Yan po ang sinabi, no? Ang naging tugon po ni Attorney Salvador Panelo, mga kaboses, regarding po sa hindi matuloy-tuloy na impeachment laban kay VP Sara Duterte. First time in history, mga kaboses, na ganito ang impeachment trial. Hindi mausad-usad, mga kaboses, at nahihirapang mapausad ng Kongreso yung impeachment laban ho kay Vice President Sara Duterte. Kasi unang-una po, hindi po sinuportahan ng mayoryang taong bayan, mga kaboses, no? At lalo na po, no? At yung proseso ay kinu-question pa rin, mga kaboses, ng Senado kung talagang nasunod siya sa constitutional process, mga kaboses. So, ngayon, ito po ang tatalakayin natin. Magre-react po tayo sa statement ni Senator, ni Attorney Salvador Panelo, mga kaboses. Kasi ayon po niya, no, politika lang at walang basihan, mga kaboses, no? Ayon po niya sa hinggil po dito sa impeachment ni VP Sara Duterte. Kasi ayon po sa kanya, no, hindi sinusuportahan ng taong bayan dahil politika lamang at walang sapat na batayan. At dagdag pa ho niya, mga kaboses, maraming mas mahalagang isyu ang dapat pagtuunan ng pansin kaysa po sa pagtutok ng impeachment. Pakinggan po natin, no, si Attorney Salvador Panelo. Bakit ayaw? Talaga namang politika lang yan. Wala naman talagang basis yan. Marami tayong dapat na asikasuhin. Nasisira tuloy ang kamada natin bilang isang legislative body. Maraming batas na dapat nating pasa, isalang. Dito tayo nagko-concentrate kaya pinapadismiss nila. Ayan. Kaya ang sitwasyon ngayon, wala munang impeachment hanggang sa dumating ang Hulyo at hindi pa natin alam kung yung 20th Congress will either dismiss or ituloy ang impeachment. But whether tuloy o hindi, kaya na sabi ko, ulitin ko na naman, panalo ho dyan si Inday Sara. Sapagkat ayaw ng taong bayan ang impeachment. Bakit ayaw? Talaga namang politika lang yan. Wala naman talagang basis yan. Yung confidential funds cannot be a ground for impeachable offense. Why? Kasi sinasabi nilang may irregularidad. Ang maaari lang na magsabing may irregularidad ay ang COA. At ang COA, wala namang penal na decision dyan. Sinasabi nila yung notice of disallowance. Ibig lang sabihin doon, baka mga kulang yung mga silmitin yung dokumento at bibigyan namin kayong pagkakataon. Hindi pa nga natatapos yung expiry date ng pagpapaliwanag. Dinimanda nyo na. Siniraan nyo na. Kasi nga, ang target nyo, 2028. Yan ang maliwanag yan. Politik. Yan, Attorney Sal, so malinaw para sa maraming sa katanungan ng ating mga kababayan na ang ginawang dismissal sa Senado patungkol sa impeachment trial ng ating bise ay constitutional at hindi unconstitutional. Sal, wala naman dismiss Ni-remand. Ibinalik nga So, hindi naman dinismiss. Okay. Sige, ano nyo sabihin nyo sa amin kung lumabag kayo. Hindi nga po pwede sabihin na lumabag sila. Ano bang klaseng kondisyon dyan? Kaya lang, gaya ng ulitin ko na naman kaya yung karamihan sa kanila, ayaw nilang i-dismiss yan. Gusto nila talaga matuloy. Kahit na yung mga gusto mag-absuelto, gusto nilang ituloy. Bakit? Ulitin na naman natin. Kasi nga magagamit nila yung partisipasyon nila dyan. Maliban pa sa araw-araw, nasa TV sila, nasa coverage sila, meron silang venue na pakita ng kanilang pagalingan, ng kanilang mga argumento. Magagamit nila sa halalan yan na nag-absuelto sila. Pag walang impeachment, di walang absuelto, wala rin conviction. Wala kang magagamit din sa kalaban mo. Kaya gusto nila ng impeachment. At yung mga nasa dilaw at mga nasa kaliwa, ay gustong-gusto nilang ituloy naman ng impeachment. Kasi gusto nilang gibayin si Inday Sara. Hindi nila matanggap na nagsalita ng taong bayan nung nakaraang halalan na ayaw nga ng tao kasi yan yung isa sa mga issue, yung impeachment yan.
lumagapak na nga yung mga kumukontra sa mga Duterte. Ayaw nilang tanggapin yan. Akala nila dahil lumabas si Bam Aquino at si Pangilinan, nagkaroon ng resurrection. Ang mga dinan ako, maling-mali yung base nyo dyan. Maniwala kayo. Kaya, abangan ninyo ang susunod na kabanata. Ayun, mga kaboses, ang sinabi ni Attorney Salvador Panelo. Now, magre-react lang po tayo, mga kaboses. Sa nangyayari po ngayon, mga kaboses, kung talaga pong seryoso yung Kongreso, no, at tama yung kanila pong ginagawa, mga kaboses, siguro yung taong bayan ay susuporta sa kanila, mga kaboses, di ba? Pero sa nakikita po natin ngayon, medyo malabo po talaga yung isinagawang impeachment trial kasi po wala naman pong hiling yung taong bayan. Sino ba yung may hiling lang? Yung mga progresibo, yung mga leftists, mga kaboses, yung mga kalaban sa politika ni Vice President Sara Duterte na gusto nilang patalsikin. Kaya I agree, no, sa sinabi ni Attorney Salvador Panelo, mga kaboses. Kasi po, no, ngayon, ang sitwasyon po ngayon, mga kabos, ayaw pong tanggapin ngayon ng House of Representatives yung ni-remand, mga kabos, o ni-return to sender, no, na impeachment complaint or impeachment articles of impeachment, mga kaboses. Kasi gusto po ng Senado ngayon, sertipikahan nyo muna no, na talaga bang wala kayong nilabag sa konstitusyon. Kasi yan yung naging debate ng Senado, mga kaboses, pagkatapos po na nag-take oath at naging senator judge yung mga senador, mga kaboses. So kailangan lang po ng linaw, na paglilinaw, pero ayaw po tanggapin ngayon ng House of Representatives, no? Bakit? Kasi matigas pong ulo nila. Naniniwala pa rin sila sa sarili nilang ito pong kasi sarili po nilang kasinungalingan, mga kaboses. Talagang tama yung proseso na ginawa nila, no? Ayaw po nilang tanggapin ulit at gusto po nila ng paglilinaw. Yun na nga yung paglilinaw. Yung Senado yung nanghingi ngayon ng paglilinaw, mga kaboses, at humingi rin sila, mga kaboses, ng paglilinaw. Yun na nga yun mga kaboses Yun yung dapat gawin ng Kongreso ngayon, na sertipikahan yun pong impeachment, articles of impeachment, na talaga magpapatunay na wala silang nilabag sa konstitusyon para magpatuloy yung impeachment trial, mga kaboses. Diba? So, again, mga kaboses, posible talaga may halong politika dyan, no, mga kaboses. Wala naman po tayong ibang nakikita kasi sa sinabi po ni Attorney Salvador Panelo, tama po, no, na only ang COA lang makakapagsabi, Commission on Audit, kasi sila po yung nag-audit ng mga budget ng mga departamento kung saan napunta, mga kaboses, pero wala pong final decision ang Commission on Audit. Bakit po sila nagmamarunong, no? Ano ba yung mga basis nila? Ano kaya yung kanila pong ebidensya na i-present, mga kaboses, no? Kung ako ang makikinig, maniniwala talaga, mas mabigat po talaga sa akin na maniniwala ako sa Commission on Audit. Kasi wala naman po talaga makakapagbibigay ng mga balido, ng mga dokumento, public document na makapagpapatunay, mga kaboses, sa si VP Sara Duterte ay corrupt. Only ang COA lang po, mga kaboses. Kung si kapitbahay mo mag-a-accuse sa'yo, mga kaboses, ng ganon, tapos wala siyang legal na basihan, no, hindi ka maniniwala dyan, diba? Hindi ka dapat maniniwala dyan, mga kaboses. Hindi basta-basta yung akusasyon, mga kaboses, questionable and confidential fund. Kung may questionable dyan, pumunta kayo sa COA at kunin nyo yung dokumento na makapagpapatunay na talagang mayroong question. Hindi nga nag-question yung COA, kayo pa, mga kaboses. Pero try nyo tanungin ngayon ang COA, sino yung maraming questionable sa budget, mga kaboses. Para magkaalaman po ang lahat, no? Tayo po bilang Pilipino, huwag po tayong maging bingi, bulag, mga kaboses. Dapat po, at maging pipi, no? Magsalita po tayo. Nakikita po natin yan no? Sino ba ang tunay na kailangan i-impeach ngayon, mga kaboses, sa panahon na ito? Patuloy tayo naghihirap ng mga Pilipino. Pero ito yung inatupang nila si Vice President Sara Duterte, na sinabi na po, no, nang meron pong otoridad na magsabi na corrupt itong tao na ito, no, mga boses. Ang COA, wala pong sinabi ang COA, no? Wala po silang final decision, mga kaboses,
na makapagpapatunay ni si VP Sara Duterte ay corrupt. So ano yung basis nila? Idada nila sa impeachment. Kasi alam po natin, mga kaboses, yung mga senator judges, desisyon lang rin yan ng politika, mga kaboses. Kasi alam po natin, kapag anti-Sara ka, automatic na yan na boboto ka talaga sa impeachment, mga kaboses. Kung ikaw meron kang political interest, talagang boboto ka na i-impeach si VP Sara para hindi na makatakbo sa 2028. Ganyan yan kahit paanong i-present, mga kaboses, ano pang i-presentar nila dyan na ebidensya, kung gusto kong ma-impeach si VP Sara, boboto talaga ako kahit anong ebidensya pa yan, kahit na hindi pa valid yung mga ebidensya na yan, kahit pa hindi kapani-paniwalang yung mga ebidensya na yan, kasi kalaban ko si VP Sara no? Ganyan yung magiging itsura dyan, no? So kung supporter ka ni VP Sara, for acquittal ka, mga kaboses. Siyempre, kahit na ano pang ebidensya na ilabas sila dyan, mga kaboses, for acquittal ka talaga. Kahit sabihin nila na maging neutral, walang neutral dyan, mga boses. Politics is politics. No? Kapag may political interest ka, mananaig talaga yung political interest natin. Real talk tayo, mga boses. Huwag na natin lukuhin ang sarili natin. Yan talaga yung mangyayari. Yan talaga yung plano, mga kaboses. Now, nagulantang sila kasi ang tatalino ng Senado, mga kaboses, ngayon. Ibinalik sa kanila yung articles of impeachment kasi meron pong questionable doon base po sa konstitusyon. No, sertipikahan lang nila na wala sila nilabag sa konstitusyon at patuloy na ang impeachment trial. Mga kabos, yun lang naman at ayaw ngayon tanggapin ng Kongreso. Bakit kaya? Simple lang naman yung hinihingi ng Senado sertipikahan para talagang sa pagpapatuloy ng impeachment ay talagang balido, no? At dumaan talaga sa sakto na proseso, mga kaboses. So, ganun lang yan. So kayo, ano ba yung reaksyon ninyo? Opinion, suggestion, mga kaboses, please comment kayo sa baba. At subscribe po kayo, hit the notification bell po para notified po kayo sa lahat po ng atin pong mga updates, mga kaganapan po natin dito po sa ating bayan, mga kaboses. God bless po sa inyong lahat, mga kaboses. Mabuhay po kayo. Ako po si Kaboses Wins at ito po Standpoint Analysis. Bye-bye.